welcome back to Snap, the show where your stories are our stories, and somehow the smallest problems are the one that stay with us the longest. Amazingly. It's a brand new year, new calendar, new planner. Mga Starbucks planner dyan. Same everyday frustrations. Because let's be honest, when January comes, it doesn't magically fix your slow Wi-Fi, the long lines at SSS, or shall we call it FFF, or that one thing that always tests your patience. Yes. So today, we're talking about the quirks, the annoyances, and the daily moments that make you sigh. Then laugh 5 minutes later. O, di ba baliw na kami? May tama na sa utak. Oy, tama. May tama ka! These are the frustrations that didn't break us. Or maybe it did, our brains. They just became stories. So let's talk about them in a snap. And welcome everyone to Snap. And yun nga, brand new year, brand new season. Brand new season of Snap. So, we are beginning 2026 with our first ever question that was sent to Crumb Society. And it comes from Trinap. Trinap. Trinap? Sorry, ang layo kasi. Trinap. Ang layo nung arms length. Trinap, pasensya na. Trentahin na po si Stephen. Medyo malabo na ho yung mata. Malabo yung mata ko. Baka pwede pa sponsor sa EO tsaka sa Sanis. Nanawagan po kami. Trina P from Pasig. Kasi from Pasig. She is 26. She says, "Hi, Crumb Fam! Every morning, I promise myself I leave the house early, and every morning, I succeed." Okay, congrats. "Until I wait for the elevator. Our condo has 3 elevators, but somehow, all of them stop on every floor." Baka may multo. "I'll enter calmly, then exit late, and emotionally change." Grabe naman. Ano ba elevator yun? Emotionally changed kagad eh. One time, I was already rehearsing my excuse for work while stuck between floors. I realized the elevator doesn't hate me. It's just doing its job very, very slowly. I understand. Lalo na sa mga condo. Nasubukan ko na yun yung condo. Bakit nga ba ako nandun? Okay, tama, hindi ko maalala. Bakit ako nandun? Hala! Anong ginagawa mo dun? Kailangan ko bumaba, i-pick up yung Grab sa lobby sa ground. Wow. Ngayon, for some reason, lahat nakailaw. Or majority, rather, nakailaw yung button. Wala naman bata dun sa loob na naglalaro. So, kahit i-long press mo, hindi nawawala yung selection right. ng floor. So, galit na galit yung Grab pagbaba ko. Say, "Sir, kanina pa po ako dito. Dapat po within 5 minutes, kinokollect niyo yung ano." Gets ko yun. Pasensya na ho. Yung kasing elevator. Ganyan. Siyempre, wala naman pakialam yung... Yes. Wala naman pakialam yung si kuya. Pero yun nga, grabe. Para kang kinakabahan na, hala, iniwan na ba ako nung Grab? Or iniwan na ba yung pagkain? Or galit na ba yung delivery man? Or... Yes. Kasi nga, may mga elevator talaga na kay bagal. Right. Na parang, ano bang nito? Ano bang pupuntahan nito? Pababa. Gusto tayo galing. Sa lupa. Diba? Parang yun. Parang ganun siya. Parang yung pangbaba ng kabaong pag dahan-dahan. Ganun kabaga. Nagiging ano tayo eh. Kapag ang tagal, parang yung tipong kasi sanay na tayo ngayon na very stimulated, di ba? So, instant, mga ganyan. So parang yung tipong mga ganyan, sobrang tagal, parang annoying. Which turns us into philosophers. Kasi iniisip natin, saan na pupunta pa tong elevator na to? Ano bang meaning nito?
Diba? Mabagsak ba to? Mapapatid ba yung tali ng elevator? Tali talaga ito. Waiting really tests patience talaga. Minsan mas mahirap yung maghintay kaysa dun sa pag-solve sa actual problem. Diba? Ganun po talaga ang buhay. Kailangan po nating matutong maging pasensyoso at mga pasensyosa. Tama. Pero kasi siguro, bilang Pilipino, pagod ka na rin mag-intay. Diba? Mag-iintay ka, sino makukulong, gano'n. Diba? Tagal. Tagal. Grabe, oo nga. Hanggang dito, bali-balita yan. So, diba? Alam niyo yan. Pero bilang Pilipino rin, makaka-relate din tayo dun sa, dahil nga, either na-stuck ka sa traffic, nag-iintay, nasira yung MRT na sinasakyan mo, nag-iintay ka na naman. Siyempre, nandun ka na at nagiging script writer ka na. At nag-iisip ka na ng dialogue mo sa boss mo, acting mo na. Pagdating mo sa opisina, boss, pasensya na. oo. Kulang lang sabi mo, pasensya na, nagulungan ng gulong yung paa ko. Kaya ako late, pasensya ka na, boss. Gano'n ka na, nagko-compose ka na. Ano bang excuse pa yung hindi ko nabibigay last week. Pasensya ka na at kami rin ay naiipit sa elevator. Kaya ang suggestion ko siguro sa'yo ay lumipat ka sa low-rise condominium. Para maghagdang ka na lang. Yung mga tipong fourth flooran lang. Anyway. Good for you, for your steps too. Oo, di ba? Exercise na rin yan. Anyway, ito ang verdict namin. Check! Vertical character development. Kasi, may ganun din. Kasi bago ka makarating sa baba, may growth ka na. True. Not wrong. Diba? Ano na yung mga nangyari sa'yo sa loob ng elevator? Philosopher? Problem solver? Script writer. Script writer. Script writer. Ganyan nga script writer na nakasuot ng sweatshirt. Kasi malamig sa office. Next story from our another viewer. Ito, 30 literally. Sakto, 30. Nasa guhit. Okay. Nasa guhit. Okay. This story comes from Jan Joshua, 30 from Mandaluyong. 30. Welcome to the club. Okay, Jan, nasa yung regalo ko nung Pasko. Sulat-sulat dito, walang regalo. Sabi ni Jan Joshua, hello, Snap. I always forget my earphones at home. Gets ko yan. But only on days I really need them. Weird, right? Anyway, so I end up listening to loud phone conversations on the bus. Ito yung mga tipong pasahero na wapakil sa loudspeaker convos nila. One time, the guy beside me was narrating his entire breakup. Wait, baka ko ata to Ginagawa mo ba sa, sa bus? Hindi naman sa bus. Sa elevator. Mas masahol pa yun. Including details no one asked for. I wanted to be annoyed. But by the end of the ride, I was emotionally invested. I even caught myself thinking, sinayang kanya, kuya. Cute ka pa naman. She didn't deserve you. O baka Jan Joshua, baka ikaw na lang may gusto kay kuya. Wala namang pumipigil sa'yo. Anyway, I arrived at work stressed, late, and somehow part of someone else's healing journey. Ayan. Naawa talaga ako kay kuya. Parang willing ako maging panakip-butas. Ay, sige na nga, Jan. O, ikaw na. Ikaw na pumalit. Wala namang pumipigil sa'yo. Anyway. You know, yun nga di ba? Sa public transportation talaga, lahat nagiging public therapists. Unwilling, yes. Pero, therapist ka na kasi tipong talambuhay ng katabi mo, alam mo na. In this case for Jan Joshua, alam niya yung pagiging cute. Sabi nga namin baka naman,
di ba? Next time, pag nakita mo yung gano'n, ikaw na yung lumapit. Di ba? Yun lang yung advice ko. New Year, 2026 na. Kapag gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sabi nga, yung nakita ko sa Twitter. Sabi nga, kapag trentahin na, wag na maarte, landi-landi din. Oh, landi-landi na lang. Tama naman. Pero Ay, kasi naman, may sa LRT nga, kung nakakasabay na ganyan eh. Yung mga tipong, feeling ko maniningil yun eh. Nagagalit siya na sa tagal mo maghintay ng train, tsaka sa tagal mong nasa train, dahil point to point ka, naririnig mo yung kwento niya. Ay, ito nga sa Joanna, ito yung nagbibigay. Kurting ko yung maitim ng singit eh. Mga ganun pa expression eh. Ganun. Oo. Eh si Meng Meng, bibigyan na ba ng ganito? Tapos, puro ganun naririnig ko. Right. Ay bakit sinabi niya yan? Walang hiya siya kamo, ang baho niya. Mga ganun kwentuhan. Yes. Tapos na-invested ka na pagbaba ng istasyon ng LRT. Sasabihin mo, ano ba kasi pinag-aawayan nilang ibibigay? Oo nga eh. Curious ka na. Curious ka na. Malalaman mo, Yes. leche plan lang pala. Tsaka, Right. bakit may pag-atake sa kabahuan? Leche plan lang Yes. naman bibigay mo. Pero Exactly. maraming ganyan. Which is, like, in that case, yun nga eh, parang it brings the fact na yung minsan, yung mga nakaka-frustrate sa atin, yun pa yung mismong unexpected entertainment natin. Kasi, alam mo yun, sabi ko nga sa isang friend ko before na minsan, mas mainam nang magkwento sa taong hindi mo kakilala. Kasi wala silang judgment towards sa'yo. In this case, yung stranger na yon is yung buong bus. Kinuwento, nalaman ng buong bus yung talambuhay mo. So, sabi nga nila, when you relate to overhearing, yung hindi mo naman sinasadyang mag-eavesdrop. Talagang nandun lang, nangyayari lang talaga. Oo, nangyayari lang talaga. Wala kang takas kasi nangyayari na eh. So, parang, okay, sige, or completely block it out. Pero, honestly, yun nga eh, sabi ko nga kanina, it leads to unexpected entertainment. Kasi nakakatawa naman talaga eh. Or maawa ka, or magiging masaya ka rin. So, depende na lang yan dun sa kwento na pinapakinggan mo. Verdict, sir? Verdict! For John Joshua, verdict, travel light. Yan. Oh, yan. Bakit? Meron tayong free will. Huwag nang magdagdag ng emotional baggage ng iba. May singil na yan. Extra. Magkano yun sa aeroplano? Mahal yun. Mahal din. Oo. 15K yata yun. Ito, almost 10 din. Almost 10 din. Okay. Again, ang ating tip para sa mga magte-30 na, wag nang arte-arte, landi-landi din. Yes. Tugon. Yes. Tugon. Exactly. Anyway, ang next story natin ay galing kay Jerome, 28, from Quezon City. Okay. Sabi ni Jerome, "Hi Snap, my everyday frustration is my phone autocorrect nako." Mukhang ano yan malaking problema yan. It never fixes my actual mistakes, but it loves changing words into embarrassing ones. I once messaged my boss, "On my way po," and it sent, "On my way po." I stared at my phone for 5 seconds, hoping it would undo itself, but it didn't. My boss just replied with a thumbs up. Ever since then, I proofread like my job depends on it, because apparently it does. It does. Lahat tayo na experience yan. Special shout out sa libro ni Tito Bo
Si Tito Bo Sanchez, ang aking Bo po, paborito. Bo. Hindi po Bo. Bo. Oh, hindi po Bo. Hindi po Bo Sanchez. Bo Sanchez. Yeah. Bo. Anyway, sabi ng libro niya na Heart Detox, meron siyang isang segment doon na ang patungkol niya is yung giving yourself the gap. Meaning na kailangan mong maghintay ng mga 3 seconds bago ka mag-send ng text. Or else, muntik mo nang matext ang yung asawa ng ka-business partner mo ng baby. Patay tayo dyan. Oh my God. Gas Abel gas. No, munti ka na daw, according to Tito Bo. Pero kasi, understandable kasi nga, kaya ako, first thing first, kapag may bagong telepono, patayin ang autocorrect. Kasi, lalo na sa ngayon, ang dami ng abbreviation. Oh. Yung ISTG, LOL, LMAO, LMFAO. Ano diba? ba yung ISTG? Ano ba yung ISTG? I swear to God. Matabasa ko lagi doon, Instagram. I swear to God yun. I swear to God. Di ba? Okay. Ang dami-dami na pong abbreviations nowadays for Gen Z, for millennials, for Gen Alphas. So, parang hindi na rin ganun ka-importante yung autocorrect unless ang katext mo is yung lolo mo. Isipin mo si lolo nakakaintindi ng ISTG. Sinendan ka lang ng emoji. Okay. O kaya bisa sinendang ka, wala laman yung text. Oo. Ano ito? Yes, wag po natin tawagin ang ating boss na baby kasi malaking problema yan. Yun na nga parang yung mga maliliit na bagay would cause the biggest emotional damage. So, yung mga ganyan, napakaliit na bagay, di ba? Yung autocorrect lang na hindi mo naman ine-expect, di ba? Kaya nga autocorrect kasi inaayos niya as you type it. Or minsan, after you send it, tsaka niya binabago. Kasi sobrang occupied ng brains natin. Hindi natin iniisip masyado. So, nagkakos ngayon ng emotional damage. Emotional damage! Masyado nating ina-overthink yung mga sinesend nating texts. When, yun yung nakakalimutan natin sa panahon ngayon, na yung mga bagay na hindi dapat i-text, dapat hindi tinitext. At yung mga taong hindi dapat tinitext na, wag nang ito. Oo, exactly. Wag nang balikan yung nakaraan. Amix. Aray. Patay tayo dyan. Anyway. Proofread rin kasi. Proofread rin kasi. Bago mag-verdict si Mix, mag-proofread rin naman kasi kayo. Oo, proofread kasi. Pati proofread ko kanina mo isi-send. Yan. Oo. Diba? Feeling nyo naman kasi 3210. Kasi nasana yung mga tao dati sa 3210 diba? Oo. No look. Kasi may nafe-feel mo yung keypad. Tsaka memorize mo yung keypad. Yes. Oo. Ngayon naman kasi. Ay, naku. Sige na. Anyway, verdict para kay Jerome. Autocorrected into humility. Yeah. Actually, sa kanya autocorrected into resignation. Sa kahihiyan niya Oo. Be humble. Just say, sorry po. Sorry po. Sorry po. Wala. Mag-resign ka na dyan. Mag-resign ka na. Alis ka na dyan. Kaya for this week's Hall of Fame Story of the Week, we're giving it to... Parang FX yung sound ng drums. Hindi drums. We're giving it to Jan Joshua from Mandaluyong. Kasi Diyos ko po, antindi mo. Willing to be panakip butas. Ay, nako. Nakinig ka lang di ba? Oo. Let go mo na yun. Kasabay mo lang yun sa trend. Intindihin mo yung regalo mong ibibigay mo sa akin. Utang na lang, hindi mo pa rin binibigay. Huwag ka nang makiepal sa buhay ng iba. Pero,
ang epalan mo yung regalo mo, sinasabi mo pa sa akin, ay kuya, bigyan kita na ano. Oh, sige, nasan na? O, diba? Na-call out ka pa tuloy sa YouTube television. Hindi national television, eh. No? YouTube television. Ay, naku. Yes. Hindi mo din. A new Ano? year doesn't mean a perfect life. It just means another chance to handle things a little bit better. You know, we live, we learn. Or do we? Patay tayo dyan. Ting! Wala yung bill eh. Walang ting. Wala yung Ako bill. lang, manual na lang. Ting! Everyday frustrations will always be there. Ang difference lang is whether we let them ruin our day. Katulad ng, kunwari, pumunta ka sa SM at shopping na shopping ka. Aura ka na aura. Pero pagdating mo dun, ay, sarado yung escalator. Ay, di ba? Mandaring makaakyat sa steps. Sa O, di ba? stairs. Your day has been ruined. Or you turn those things into stories that you'll laugh about later. Yes. Kaya yon. So, yung mga stories nyo yan na pinagtatawanan nyo, pagtatawanan rin namin. Oh, diba? So, keep sending your stories. The small annoyances, the daily struggles, the moments that stuck with you. And anyway, that's it for episode today. Make sure to subscribe and follow to our YouTube channel for more fun conversations. I'm Steven. And make sure you follow us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and we'll see you again next time. Sabi nga namin on this episode, Trentahin, Landi-Landi din. Bye-bye! Bye-bye po!